Okay, so hello guys. So ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Microsoft Word. So una, syempre, i-click natin ang Microsoft Word para mag-open siya. Okay, so next one is isi-select natin tong blank document. Okay, so pag open ng Microsoft natin ay meron tayo dito sa upper part makikita ng mga bar. So, meron tayo ditong File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, Mailings, Review, View, and Help. So, pagka inopen natin dito yung Home, pag kinlik natin yung Home na part, dito natin makikita yung part na kung saan is may edit natin yung mga text natin. Pwede natin silang lagyan ng highlight, depende sa kung anong kulay yung gusto natin. Pwede din natin silang lakihan yung font size. Ayan, pwede din tayo mamili ng ibang mga font. So, pwede din dito sa baba na i-bold, i-italize natin yung text, i-underline. So, dito naman sa part na to is, makikita naman natin dito yung pwede nating i-insert sa Word natin. So, pwede tayo mag-insert ng naka-bullet type, ng naka-number type, ng naka-letter type. So, dito is makikita din natin dito sa part na to is yung kung pwede nating ilagay yung mga text natin sa middle part. Okay. So, dito is pwede din tayo mag-edit ng mga headings sa kung ano ba yung paggagamitan natin, kung bakit natin gagamitin yung Word. Okay. So, pwede siya sa mga research kung ano yung format na kailangan nating sundin. So, dito naman sa insert na part, pag kinlik natin yung insert na bar, dito naman natin makikita yung ayan, meron tayong mga cover page. Ayan, pwede tayong mag-insert dyan ng iba't ibang design. Depende sa kung ano yung gagawin natin. Pwede tayong mag-add ulit ng another blank page, ng mga page break. And then dito naman is pwede tayong mag-insert ng mga table. For example, graph yung gagawin natin. And then, pwede din tayo mag-insert ng mga pictures, shapes, icons, 3D models, ayan. So, marami tayong pwedeng paggamitan ng Word. Hindi lang basta mag-insert or mag-input ng mga words, ng information. Pwede din tayo dito mag-upload ng mga videos. Ayan, pwede natin i-ano yung mga link. Like for example, sa YouTube. Ayan. So, nandyan din yung mga text box and other pa. So, sa draw naman na part, ayan, pwede tayong mag-input dyan ng mga arrow or mismong mag-sketch. Or for example, hindi tayo magta-type, pen yung gagamitin natin, ayan, pwede mismo. And then, pagka-part naman na design part, ayan, dito yung sinasabi ko na pwede natin gamitin kapag research part or research yung gagawin natin. Nakadepende dyan sa kung ano yung gusto mo or kailangan mong sunding format. Next is, kapag naman sa layout, ayan, yung margin niya, yung orientation niya, yung size, and then yung columns, and then yung mga indent at spacing na kailangan, for example, sa research. Next naman is sa references. Ayan, so marami pa ditong mga bar na pwede nyo magamit sa pag-edit ng mga text and infos dito sa Word. Ayan, meron din tayong tinatawag na mailings. Meron tayo dito mga review, pagka i-check yung mga grammar, or yung mga language na ginagamit natin. Ayan, sa view naman, pwede natin makita kung print layout, read mode like parang books, ayan. And then sa mga help, ayan, yung pwede natin, parang ito yung part na kung saan is, kapag may mga tanong tayo about sa Word is, ayan, masasagot nila. Okay, so ngayon naman, ay i-try naman natin na mag-input tayo ng mga words. So for example, hello everyone. How are you? Okay, so as you can see, makikita nyo na meron tayo ditong red line. So red line, kapag ka nagkaroon ng red line yung isang words, kapag ka nag-input ka sa Word, Microsoft Word, ang ibig sabihin nun is wrong spelling ka. Okay? So, mismo si Word ay nadedetect niya kung tama ba or hindi yung spelling. So, sila mismo is pwedeng mag-correct ng grammar. Okay? So, kapag ka naman yung isang word gusto mo is isa-select mo lahat siya, ang gagawin mo lang or ang pipindutin mo lamang ay simply press the Control A.
Okay, so ayan, as you can see, nag-control A tayo and then ang nangyari is na-select lahat ng text. And then kung gusto mo naman na ikakopy mo na siya, ang pipress mo lang ay Control C. And then para ma-paste mo siya sa another part, okay, ang pipindutin mo lamang ay Control V. Okay, so ayan, as you can see, na-input na dyan yung another word na kinapi-paste natin. Okay, so ang iba pa na pwede natin gawin ay for example, i-control A mo or i-select all mo sila and then i-control U mo which is underline. Ayan, maa-underline na yung word or yung sentence na in-input natin sa words. So, hindi lang yan yung mga pwede natin gawin sa kanila, pwede din natin silang i-highlight. For example, ayan, ibahin natin yung mga letters or pwede natin silang gamitan ng highlighter para ma-specify natin or ma-indicate natin kung ano ba yung mga important words. Okay? So, magagamit natin yung mga yan, yung mga tools na yan na meron ang Microsoft Word kapag gumawa tayo ng isang research. Okay, so pagkatapos nun, kung magsasave naman kayo ng mga information, ang ipapress nyo lang or ang pipindutin nyo lamang is ito, yung file dito sa upper part. Click nyo lang yung file and then save as. Okay, so sa OneDrive ba or sa PC? Pwede yan. Ayan, sa PC or kung gusto mo siyang dalhin sa downloads, pwede. And then pwede mong i-rename yung words. For example, research. Ayan, research and then press the save. Okay, so makikita nyo dito sa upper part na saved na yung ginawa nyong documents. Okay? So, yun lang and sana may natutunan kayo dito sa short video or short tutorial video na ginawa ko. Ingat everyone and God bless you all.